Okay, so number 31, another trigonometric identities tayo. Which of the following is equal to secant x minus cosine x? So, ito yung mga choices. Try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. At kung gusto nyo masimulan simula umpisa, ay nasa description po ang link ng aking playlist. Okay? So, sagutan na natin. I-simplify natin itong secant x minus cosine x. So, kapag nagsisimplify tayo ng trigonometric expression, no? Ang ginagawa natin karaniwan, i-express nyo in terms of sine and cosine. So, itong secant x, express natin to in terms of cosine. So, anong identity natin? Ito ang identity para sa secant theta. Secant theta equals 1 over cosine theta. So, yung secant x, magiging siyang 1 over cosine. Cosine, x pala yung ginamit natin na variable dito, hindi theta. So, cosine x minus cosine x. Then, simplify lang natin. Lagyan natin ng denominator na 1. So, tapos, i-butterfly na lang natin. Pag nagsasubtract tayo, di ba, rational expression. Pag nagsasubtract tayo, nagba-butterfly lang tayo. So, pwedeng i-multiply lang natin ito. Yan, butterfly technique yung gamitin natin para ma-simplify. So, therefore, we have 1 times 1, we have 1. Copy the sign minus. Multiply ito cosine x times cosine x. We have cosine squared x over cosine x times 1. That is equal to cosine x. Ngayon, may identity tayo dito sa numerator natin. Ano ang identity sa numerator? Number 1 ang gamitin natin. Sine squared theta plus cosine squared theta equals 1. Kapag yung cosine nilipat natin sa kabila, kapag itong cosine nilipat natin sa kabilang side, magiging siyang 1 minus cosine squared theta. Ito na yon. So therefore, equal na siya dito sa sine squared theta. Or sa example natin, 1 minus cosine squared x, that is equal to sine squared x over cosine x. Ngayon, tingnan natin yung mga choices. Wala pa, no? So, ang gagawin natin, paghihiwalayin natin itong sine square. Pag pinaghiwalay natin yan, isang step na lang. Paghiwalayin natin, itong sine square x, gawin natin siyang sine x times sine x. Tapos, yung cosine x, sulat lang natin dito sa isa. Isa lang yung denominator natin, cosine x. Tapos, mag-identity na lang tayo dito. So, may identity tayo dito sa sine x over cosine x. Quotient identity ito. Sine x over cosine, hanapin natin dito. Sine, or mali, itong kabila. Sine theta over cosine theta, equal yan sa tangent. So, ibig sabihin, ito ay equal sa tangent. So, we have tangent x times sine x. Tingnan ko nasa choices. Nasa choices na yan, baligtad lang. So, commutative property of multiplication, pwedeng baligtarin. Ang sagot natin ay letter A, sine x times tangent x. Okay? So, ano ang key? Kailangan kabisado itong 8 na identities natin. Okay? So, kita-kita tayo sa susunod pang math reviewer para sa LET. Bye-bye!